basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po pala muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado. What up mga kabokal? Meron lang tayong update. Ito, matagal ko nang narinig ito. Ilang linggo ko lang narinig itong pangalan na to. Isa sa mga bagong prospect ng Philippines. Isa sa mga bagong namamayagpag ano ba ibig sabihin? Bang magandang term nun? Bagong aspiring na gumagawa ng ingay sa iyong bansa. Diba? Ito walang iba kundi si Andy Gimao. Tama ba Gimao yung pronunciation yan? Tandaan niyo yung pangalan niya yan. Ano yan nasa US yan ngayon, kung di ako nagkakamali. Maglalaro yan sa Division 1 ng ano. Nag-tryout siya o nakuha na siya. Hindi ako sure sa hindi ko pa magawa ng reaction Pero ilan ng linggo na parang weeks ko na siya narinig Andy Gimao. Ito. Alamin ba natin at kailanin pa natin siya mga kabokal kung sino ba si Andy Gimao. Ito pa lang binabanggit ni Kobe Paras. Yes. Sabay-sabay natin pakinggan ng mga mahalagang informasyon patungkol kay Andy Gimao. Siyempre meron na tayong kay Soto, meron tayong rin sa bando. Ito bagong gumagawa ng ingay. Andy Gimao, yon. Game. Mga kaibigan, welcome back. Ito maganda po pag-uusapan natin si Andy Gimao. Pasado na po mga okay. Number 1. Gimao pala, Andy Gimao. Okay na siya. Nasa Amerika nga siya, di ba? Alam ko guard ang laro to guard o point guard. May height din to, alam ko may height. Bagay sa kanya yung posisyon niya kasi may height siya. Tsaka to, court general. Matalino, mahutak. Prospect. At si Kobe Paras, ang dami po nagtatanong nito, maraming sa katod, kaibigan, ano na nga ba nangyari sa kanya? At nasa na ito ngayon? Oo nga, yung idol natin si Kobe Paras, nasa na kaya? Wala na rin akong balita simula nung lumabas si Kai Soto at si Ren sa bando. Parang nawala na rin siya sa Pero siya sa mga aspiring natin na sayang, di umabot sa NBA. Pero ang mahalaga, charge to experience, andyan, healthy at tuloy pa rin pagdigma sa tunay na buhay yon. Shoutout Kobe Paras, syempre, idol yan. Unahin po natin ang number 1 high school player natin na si Andy Gimao, na player po ng veteran. Na halos isang linggo na po na nandoon sa Amerika. High school pala siya, ng Letran, high school. High school player, NCAA. Junior Cubs ba yun? Team ng Letran, yan. Tryout niya dito sa Veritas High School in California. Nakailang games na po siya mga kaibigan pero so far so good naman kahit hindi pa lang po kanyang playing time. Dahil na rin, hindi pa po ito masyado nakakapag-ensayo sa team. Ngayon, on the way na po ito or possible na sa Miami, Florida na po siya kasama ang kanyang team kasi meron po silang mini tournament na lalahukan doon. Ang Latitude Basketball Classic kung saan makakalaban nila dito ang NBA Academy. Ito po mga kaibigan ay isang malakas na team talaga. Pangalan pa lang, NBA Academy. Anak ni Boozer yun Dalawang anak ni Boozer naka-commit sa Kentucky yan. Mga halimaw maglaro yan. Yan yung mga top NBA prospect na bata dyan sa Amerika ngayon. Yung magkapatid na yan, mga anak ni Boozer. Bilang na po si Cameron Boozer, ang anak po ng NBA player na si Carlos Boozer. At kung titingnan po natin ang pangalan ni Cameron Boozer sa ESPN at mga ranking sa NBA mock draft, siya lang naman po number 1 sa class of 2025. Ang laki kasi niyan, 6'10", tapos ang laro niyan, all around, parang small forward pero 6'10", tapos may katawan. Complete package ba? Ito mga kaibigan 6'9 po ang height niya. Wing ang laruan at naikukumpara pa ito. 6'9", 6'10". Tapos wing. 3 ang laro niyan, small forward. Ang magaling yan, all around talaga. Bron James at dito ay Jason Tatum. At may kakambal po siya mga kaibigan at teammate niya po dito si Aiden Boozer na rank 50 naman dito sa ESPN. Mas maliit po ito. 6'3 lang ang height niya at point guard. Mas maliit point guard pero malapit din yan.
Nasa rankings din yan. Larmar. So yung kambal na booster na top prospect sa NBA ang makakalaban ng Pinoy na si Andy Hemao. Sa September 30 po yan, abangan po natin kasi napakagandang laban niya at maraming NBA scouts po talaga ang manonood dyan. Ngayon, si Kobe Go, 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 Andy Hemao, kaya mo yan. Pakita mo ang puso ng isang Pilipino. Supportan natin si Andy Hemao, guys. Kung gusto nyo ng mga update regarding sa kanya, subscribe lang kayo dito kay Tattoo Sports PH. Tama ba? Tattoo Sports PH. Nakasubscribe tayo dyan. Tsaka click nyo rin yung notification bell para update kayo sa mga happenings. Lalo yung sa ating batang-batang prospect na si Andy Hemao. Yeah, mga kabokal. Dito naman tayo kay Kobe Paras, kay Idol Kobe Paras. naman po ang pag-usapan natin. Yan na po ang natanggap kong mensahe sa mga viewers about dito. Ano na nga ba nangyari sa kanya? Sila lumamit ata ang pangalan niya dito sa basketball. At nasa na nga ba ito? Simulan ko dito ang mga kaibigan. Si Kobe Paras noong 2021, naglaro dito sa Division 1 ng D-League sa team po ng Migata Alvarez. At siya po ang Pinoy na may pinakamagandang debut game dito sa Japan D-League sa lahat ng Pinoy na naglaro dito. Ibigan, naka 21 points po siya, 1 rebound and 4 assists. Ngunit unti-unti po lumamig ang performance ni Kobe habang gumugulong ang season. Natapos na nga ang season, nag-advance lang po siya. Nang masasabi kong not bad, pero hindi impressive base sa playing time niya dito. At hindi na nga po siya pinapirma ng team na ito sa pangalawang season. So anong nangyari? Pumirma po ito sa Division 2 ng Japan League sa team ng Alpiri Chiba. Kung saan naging bench player lang dito ang ating kababayan. Imagine, Hindi ko rin mag-guess si si Kobe, no? Yung consistency niya, magaling siya eh. Katutusin magaling siya eh. 'Di ba? Ang height niya, may height naman siya, 6'6", 6'7", tapos may dribbling, may ano. Ang kulang lang siguro sa kanya para sa akin shooting. Consistency niya sa outside shooting yun ang kulang kasi magaling siya eh. May penetration siya, may dribbling, may footwork, kompleto eh. May height. Ang taas pa tumalon, nakuha niya yung talon ng tatay niya. 'Di ba? Kobe Paras yan eh. Problema talaga shooting, consistency sa shooting kasi napakahalaga nun pag may shooting ka, hindi mo na kailangan atakihin pa o magpakapagod sa ring. 'Di ba? Kung may shooting ka, tapos dunker ka pa, 'di ba? May shooting ka. Tapos pag 'di ba, ang daming threat, ang daming mong threat, 'di ba? Pwede kang sumalaksak tapos high looper ka, kaya mo sumalpak. Tapos pwede rin tumira sa labas, 'di ba? 'Yun ang kulang, consistency ng shooting niya para sa akin Kasi kapag halimbawang puro atake-atake ka lang, yung kagaya nila Derrick Rose, ganyan, madali ka may injury. Kung madali ka may injury, madaling matapos yung karir mo. Kaya kailangan mahalaga rin may shooting ka. kung sa Division 1, nag-average po siya ng 22 games, almost 50 games. Eh dito naman sa Division 2 ng Japan D-League, ay 12 minutes lang po ang playing time niya. Pero inamin din niya mismo na mas gusto niya ang coach niya dito kumpara sa coach niya sa Migata na para daw palaging nagagalit. So yun, may issue pala sa coaching staff. Mahirap din kasi yun pag naglalaro ka sa isang team tapos hindi mo kasundo yung coach mo. Mahirap. Parang yan may kukumpara yun sa isang trabaho. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya tapos meron kang katrabaho na kagalit mo, nakakawalang gana, di ba? Yung tipong papasok ka pa lang gusto mo na umuwi. Parang ganun yung paramdam dyan di ba? Siguro ganun yung naranasan ni Kobe, kaya ganun. Naapektuhan yung niya. Psychological battle yan Naapektuhan yung kaya yung laro niya nag-iba rin. Sinabi pa niya na na-pressure siya sa Migata kasi yung coach niya doon ang tingin sa kanya ay import, yes. Di ba? Na-pressure siya, di ba? Import nga mga kaibigan si Kobe, pero Asian import at hindi po world import. Siguro tumas lang talaga expectation sa kanya ng coach niya doon sa Migata kasi mga kaibigan, sobrang impressive po ang pinakita talaga ni Kobe para sa debut game niya dito sa Japan League. Kung akong tatanungin niyo mga kaibigan, mahusay po talaga ang player na ito at gifted talaga si Kobe as a basketball player. Mukhang nahihirapan lang po talaga ito mag-handle ng pressure. At official na nga mga kaibigan, pinakawala na po ang ating kababayan na si Kobe Paras ng team niya na Alpiri Chiba ng Division 2 ng Japan League noong March 3 lang, 2023. So ngayon mga kaibigan wala pa pong official na nilalabas kung saan maglalaro na liga etong si Kobe Paras ngayon. Pero huling namataan po ito dito na sa atin sa Pilipinas, sa Siargao. Noong June 18 lang mga kaibigan, kasama pa po niya ang kanyang girlfriend. So yan mga kaibigan sa mga nagtatanong about nasa Pinas, baka maglalaro sa PBA, hindi kaya?
It's PBA time. Na-appreciate po ninyo ang short story ko about po sa hayaan po ninyo. Kapag may update na po kung saan ito maglalaro, babalitaan ko. Yung kasama niyang girlfriend niya, anak ni Ina Raimundo yun. Yun. Kilala ko, no? Mga kabokal, no? Anak ni Ina Raimundo yan. Yung jowa ni Kobe Porras. Yun. Maraming salamat sa pagdaan mga kaibigan, and God bless. Ayun, salamat nga pala sa isa na namang malapit na content, Idol Tattoo Sports PH. Yun. Maraming salamat sa update kay Kobe Paras at syempre sa bagong prospect natin na si Andy Hemao. Yan. Abangan nyo yung pangalan na yun, guys. Yun. Subscribe kayo kay Tattoo Sports PH. Click nyo na notification bell para updated kayo sa mga sports happenings. At syempre, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo, guys. Yeah. Maraming salamat po pala ulit po pala ang inyong lingkod. Kalbong Bordado. Ang reactionist na gwapo. Maraming salamat. Ingat. God bless. Yeah.